Usa lang ni sa akong nakita, personal, bahala na muoyon mo sa dili. When President Duterte took office, millions nga mga addicts ang ni-surrender tibok Pilipinas ug nagbag-o sa ilang kinabuhi, ni undergo og mga kaning rehabilitations o uban pang mga pamaagi gani na ata din hisugod kanang pasiugdahan ni Sister Faye Barino og sa Love of God community. Sugod, surrender to God. Millions ang nag-surrender. Never in our history in the Philippines nga nahitabo na. Adto sang panahon na ako ang in charge sa prison ministry sa atong archdiocese. Double, triple ang gidaghanon sa piniriso. Pasabot, wa pamatya, gipang priso ang kadtong nasakpan. Na triple god. Og 80 to 90% sa kaso nga nung nidaghan og maayo ang mga piniriso, drugs, related to drugs. Sa ato pa, wa pamatya ang mga adik, gipang priso. Naipipilang namatay. Maunay atong i-probe, EJK ba na or part of gitawag na to collateral damage. Pero hundreds of thousands ang naasprisuhan. Nakaroon gani, nakalaya na ganing uban. Ana, minindot ang atong mga prisuhan. Dagkong facilities, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay bagong mga buildings, tag 2-story, tag 3-story, tag 4-story buildings para lang maluag-luagan ang kahimtang sa mga piniriso. Sa ato pa, naagya po humanitarian action for the persons deprived of liberty. Panahon na sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kanalay akong nakita og napatingali uban. Sige na lang, kaning build. Kita din hisliluan. Hapitan ng suok sa atong lugar din simentado o widened ang atong mga karsada. Luzon, Visayas, Mindanao. Wa pa ni mahitabo sa bisan kinsang administrasyon since I was aware about this 1986. Mamantoy una gyud nga naatay change of kaning administration din sa Pilipinas. Hangtod pag-abot ni President Rodrigo Duterte, wa ko kasuway nga naaning build, labi na gid in relation sa karsada nga ingon ani ka massive o pagka expansive. Mo nang kamo nalay hukom